Ay sa murama mo grade 1. Ay say usabi, ready, read. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. Verse 49. Therefore I will give thanks unto the Lord, thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Lord, thank you kayo. Salamat kayo for what you've done for the month of January. Murag kanus alang Lord, pero Lord, usa ka bulan na ang nilabay. And we are facing this month para sa among pastors and workers conference. I pray, ipahimutan lang tanan. Salamat sa nag-amot, salamat sa nihatag sa ilang commitment. I pray, i-bless ni mo Lord. Ayaw sila kalimti, panalangini sila padayon. Sa ilang mga trabaho, sa negosyo, panalangini ang balik silang offering. Salamat kay Lord, gikan paganihan sa Sunday School. Salamat sa protection ng gihatag for the whole week. Thank you very much. Salamat sa Lord nga maka-enjoy mi sa Corinte. I pray, bless ni mo Lord. Ayaw ni mo tuguti nga mag-brand out. Dayon ang internet, tagay wisdom ang nag-operate sa taas. Nga mahimong blessing ang among panimbahon karon. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you God. Ngano dili man nato matapos nga magpasalamat sa Ginoo. Kaya nga naman, it is a good thing nga magpasalamat kaysa dili ta magpasalamat. Amen? Mas maayo nang mapasalamaton ta. Mao nang, I will love thee, O Lord, my strength. Higugmaon ti ka Dios, ikaw ang among kusog. Tama na. Kung mosalig ta sa tong kusog karong 2025, mahutdan ta. Mao nang ningon siya, Lord, higugmaon ta ka kay nga naman, ikaw ang among kusog. Mao nang makapadayon mi bisan sa mga challenges nga naatubang namo. Tungod kay ikaw mong kusog, the Lord is my rock, my fortress, deliverer, God, my strength in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord. Manawag ta sa Diyos. Pait kayo, manawag na ta sa Diyos sa dihang naanay kalamidad. Di ba? Hala, linog. Diyos ko. Jesus Mariusip sa panang mga dili. Wala. Naamay sakuna, naamay ano. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. Angayan ba daygon ng Ginoo? Angayan oy. Kita sige tagdaig sa tao. Munindo to siguro yung dagan sa ano. Kay mo na ni atong mayor karon. O sa na may dagan. Mo na ni presidente karon sa may dagan. Pero ang Dios nga nagpahimutang sa tanan, wa ta pasagdi gikan to tong COVID hangtod karon. Siya nag-orchestrate. Siya nagpa-plaster sa tuwa. Dili kita kadaig sa iya. Di ta ka pasalamat sa iya. So shall I be saved from mine enemies. Hoy, kinsay walay kontra be? Shh. Paminaw, naatay kontra. Ang atong unang kontra, ang atong unod. Ang atong unod. Ningon si Apostle Paul, na ako'y gustong buhaton pero dili na ako mabuhat. Na anong ko'y dili na ako gustong buhaton, mo na noy ako mabuhat. Dili na mo ako, kundili ang unod nga naagapuyo nako ngilad kaayo. Mo nang, dili ka maingon, naluwas nako, nagsimba man ko, makapamalikas palagi ko, makabuhat palagi kong sala. Nga naman, naman tayo kontra. Not only that, ikaduha na to kontra ang kalibutan. Ang sistema ng kalibutan. Sistema ng kalibutan na. Karon, hala, grabe, kawatay gyud, plaster dire, ingani dara. Then ikatulo nga pait nga kontra. Ang atong kaaway nga maong yawa. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the evils of darkness. Ang lisod ani
ang imong kontra ka nang dili nimo makita. Pati man adlaw-adlaw tulo ang atong ginabugno. Ang atong kaugalingon, ang sistema ni kalibutana, ang atong kaaway nga mao ang yawa. Mo nang, hey, salamat nga naay kusog nga gihatag ang Dios atoa. The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly made me afraid. Oy, pila ka krimen ang nahitabo karong si manahuna. Grabe. Total, tuod, walay adik nga napatay karon, pero daghan kay napatay sa adik. Imagino nimo tong bata gapamahaw og katuig inahan, gigulgul ang liog. Sa klase nga utok. Normal pa ba na? Nga, ang imong anak nagkaon, naghilak, siyempre, hilak pag kay bata, gulgulo nimo ang liog. Ikaw ray mo patay. Ana sila, may paning kriminal, dawaton sa ospital, wa pay down payment. Pag kriminal, usal ka dawaton ka diretso sa ospital. Kana ko paita. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. In my distress, I called upon the Lord and I cried to my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Kanindot ana, nga every time nga mutawag ka sa Ginoo, moabot ang imong tingog sa iyang dalunggan. Di ba? Kung makigistorya ka sa imong mama, mama, paminawa ko ba? O sa timailihan nimo sa tao nga naminaw, but pasabot, gihatag niya ang full attention sa imuha. Kung naamang siya gibuhat, iyang giundangan, sige, storya, kay maminaw ko sa imuha. Di ba kanindot ang Ginoo, every time mo hilak ta, every time mo duol ta, naminaw ang Ginoo sa tuwa. Nganong di man ta mo duol sa iya? Nganong mahadlok man ta nga mo duol sa iya? Nganong, hey, ayaw ka, si tao kanay, ayaw pagduwa-duha. Muna, number 1 is personal relationship with God. Si David, number 2, God was his strength, mao iyang kusog. Yes, dili kay maayo ta, dili kay kundi naay Dios nga naghatag niya kusog. The Lord is my rock, bato. Number 3, the Lord is our fortress, kuta, taguanan. Number 5, God is our deliverer, tigluwas. Pila ka disgrasya, pila unta ka mga higayon nga ikaw dapat ang mamatay pero wala gitugot sa Ginoo. Gideliver ka niya. Amen? O tanawa karon, stoy, kamong mag-drive single, ayaw mo pag Superman ha? Undangin na ninyo kung naamoy banking, mag-Superman mo, tanawa, duha na ang namatay sa Superman. Nagi-upload na sad nila karon nag-Superman na sad. Kung anong mag-drive man mag-Superman, magyud. Pwede naman mag-Darna. Usam ng Darna, pastor, maghinambid ka. Deliver. Ikaw nom, God is our light. Maghatag na tuog suga. Or lampara. Munang, number 2, how do we show God our thanks? Una, dili na nako ni, we say thank you when we are more like Christ than we are like the world. Kung pareho ta ni Kristo, kaysa pareho ta ni kalibutana. Mananingon siya sa verse, love not the world. Hoy, ayaw niyo gugmaan ni kalibutana. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung kinsa to nahigugma ni kalibutana, ang gugma sa langit ng Amahan, wala niya. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away. Paminaw, muagi rata ning kalibutana. Kinang uso nimo karon nga bukad-bukad, karon nanapod ang mga lalaki na puy nagsayal. Galong sleeve dayon nagnecktie, ambot unsa na nga fashion, di ko kasabot ana. For the world passeth away, but he doeth the will of God abideth forever. Pero kinsa tong nagbuhat sa kabubuton sa Dios,
magpabilin sa iya kanunay. Mabito ng, yes, pwede ka mukuhag kurso ng kalibutan na. Pwede. Pwede ka maniguro ka ng kalibutan na. Pero sultian ta ka, dili ta maglungtad ng kalibutan na. Kana imong trophies nga nakuha nimo, kana imong naano nimo, dili na nimo achievements diri ra na. O gani, kung himo kang doktor, mahimo kang ano, dito ra na kutob sa lapida. Mahinumduman ka sa tao, si kanhing ano man niyo, di. Wala na. Dito ra na kutob. For he that doeth the will of God abideth forever. Kinsa tong magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, magpabilin. By not being like the world or not conforming. May ka-conforming gani, ayaw pakiguyong ani kalibutana. Kung unsay uso, kung unsay ilang storya, hala, muuyon ka. Uy, muagi ra ta ani, uy. Salamat ko. Si Jubin, pwede niya sila kakuhag maayong trabaho sa gawas, pero niya siya, dirira ko, Pastor. Si Sam, pwede niya sila kakuha, engineer na siya, pero pwede. Pero, diya siya sa Ginoo. Ang Ginoo mo reward biya sa imong loyalty sa iya. Si Jubin, no siya, Pastor, nanapod ko sa Cagayan, nga naman, seminar na sa ko, yahaya, libre bin, libre. Si Sam, dalon siya, bisag asa, competition, ultimo quiz bee, appeal. Unsa man na nagpabilin sa kabubuton sa Ginoo. Unsa nimo Pastor makabalo ka sa kabubuton sa Ginoo? Mingon ta sige ta gingon, the safest place on earth is naa sa kabubuton sa Ginoo. Unsa ni pagkaibalo kung naa ka sa kabubuton sa Ginoo? Una-una, wala ka nilapas sa pulong sa Dios. Kung unsay naa gisulti sa pulong sa Dios, naa ka. Ikaduha, dili gubot ang imong kinabuhi. Unsaon man ang daghang kay kagwarta pero gubot kay mo kinabuhi. Pero kita tigo-igo ra tong sweldo, sakto-sakto ra pero naa kay kalipay. Si Heidi nag-uol ba nga nibalik siya dire? Wala. Heidi nag-uol ka? Si Heidi. Nadia. Pero makita na ko si Heidi, wa man siya nanambok, niwang mangyapon. Heidi, kumusta ka? Okay ra gyud ko, Pastor. Gakatawa siya. Pwede siya mingon, nindot unta to dito, pero layo makay dito. By not talking like the world, by not seeking the riches of the world, dili mag-storya nga murag taga kalibutan. Mo graduate ko ning brad, mo graduate ko, mag-abroad na ko, pag-abroad na ko, brad, mo palit na kong auto, nga bahay, laki, pag para mo sanay, brad. Wa pagay ka nakaadto gani sa imong pareha ni Ate Margio, ni adto siya sa gipangwartahan siya sa doktor. Ug mao na ang sistema karon. Bisag wa kay sakit, pangwartahan ka sa doktor para ipasa-pasa ka. Sa akong gisulti, sa akong asawa, gaplano magyud mi mo abroad. Ako din isulti. Ingon siya nako. Alam mo bang mahirap, ang hirap ko doon, si cham-cham lang, sa ako, naghihirap ako doon, kulang yung sweldo ko. Paminaw ha, nurse siya, libre siya puyanan, libre sa pagkaon. Paminaw te. Ang importante ang imong pamilya. Libre. Pero ningon siya, muapas ko diha. Gingnan ko niya, sige, mura na siya wala. Pero bago lang siya naingon sa kuha nga, alam mo, naglisod bi ako dito. Ano siya, muapas pagid akong bana. Ako ba? So kung muapas siya, naglisod nga sila rang duwang cham-cham, mas nilisod nga naman, mas bugat ko. Dili, literally nga bugat ko. Kung dili, literal samot ka bugat, baka nga naman, naabot pagid ang iyang bana. Nga ako yung magbuhi niya, siya yung palit sa akong pagkaon, siya tanan. Nya, wala pagyut ko kabalog, kanus sa ako, makatrabaho dito. Dili,
assurance ba nga makatrabaho ko. And by the way, dili assurance day nga moadto kag abroad naa didto ang imong greener pasture, dili na mo. Brother Aljon nga ni uli kaniyo. May kag dakog sweldo kini, dakog sweldo. Libre tanan. Di ba libre ka dito dili? O libre tanan. Siya pa'y pangitaon sa company. Pero nganong nibalik man siya? Kaya nga naman, naaman ni ayang pamilya. Lahi man gyud tong magkuyog mo, di ba? Kuyog kasi mong pamilya, kuyog ka, lahi oy. Nganong si Preacher Clyde, pwede man sa Cagayan, dako nga figure ang iyang gibiyaan dito. Iyang gibiyaan, ikaw wala pa kay katapa diya. Wa kay sa kay ginahuna nimong matapa diya. Kinsa hilig og hilo diya. Namula si joke na lasa. Pero nalipay po kuha niya. Pwede ni mo lakaw pero pabilit siya. Ras, akong aircon ras. Ang sakyanan ako ras. Pero ni anak ko ba, dili day tanan ang ang abroad. Yes, makapwede ko dito. Imagine nimo, nilakaw ko dito, day namatay si daddy. Pagbalik na ko diri, hala. Wa sa ko kabalong unsa, basig adto mig Canada. Dayon, wa ko kabalo nga diabetic na day ko. Imagine nimo, lahi na sad ang bayad sa 70-30 na sad nga tambal maintenance nako nya dire pangayoon na nako. Dinayo na nako. Dito paliton. Psst, pamina. Ayaw ingon nga mo kuha ka ning kursuha kay mulupad ko. Ay sa isa ingna daw, Lord, unsa may kabubuton nimo nga makatabang ko sa ministry nimo, Lord? Yes, okay man ang abroad, wa kay problema. Pero dili sa na mo'y tambal. Si Kuya Ruby, nibalik siya, pray din na to si Kuya Ruby o si Carla Hap, na sila sa Davao, pray na to. Uban, palitaan na. Tinoda na nigpalit ni mo, naka-iPhone ko. Wa man, okay raman gihapon. Naka-iPad ko, mura na magwa gihapon. But pasabot, dili day ni mga butanga nga atong maangkunan, mo'y muhatag na itong kalipay. Number 2, more than the riches of Christ by not living like those in the world. Ingon si Moses, ingon siya, I'll rather prinsipe siya, pero gibiyaan niya pagka-prinsipe. Kaya nga naman, isunod siya. Panguluhan niya ang mga Israelites. Do you think kung si Pastor Chris wala nagpastor, dili siya mahimong successful sa iyang adventure niya? Successful siya. Do you think Ma'am Rose, si Ma'am Rose, ang first nga mga nursing students, ang akong mama, gingnan siya sa hululak ka bugo ginimo yung ano wa man kanitake kamo giuna makaadto sa abroad sa Amerika bot pasabot kung niuna man dito suni-sunod ming Pastor Kidi. So we are all here we're speaking on dollars, but sad to say America right now needs more missionaries. Tinod, ningon akong uncle, sinoda gusto makadto sa Amerika. Why? Because daghang Baptist churches dito, gipamaligya na. Kaya nga naman, wala na yung nagpastor. Kaya nga naman, they were conformed to this world. Nga naman, nagsugod lang nga ang ilang wali tag 30 minutos. Gani, sa Amerika, kung mawali ka 35 minutes, pag 30 minutos, di pa ka man mo tindog na membro, mulakaw din na, kaya nga naman, naapa sila'y apason. Pero dire, bisa pag nilapas sa pastor, kakusmod na mo. Dugaya, pastor, gutom na kayo ba? Grabe, sige siya. Pero sa Amerika, biyaan ka. Ayaw bin na nagbuhat ha? Magampog yun ko nga, maslide mo. Joke lang na ha. Number 2, by spending time with Him, by craving His Word with all of your heart, mind, soul, and strength. Yay! We are in this Word right now. This is the month of wisdom. Together in wisdom. Where asa makakuha wisdom, walay lain nga makakuha kag wisdom, dili ra gyud sa pulong sa Dios. And by the way, what is wisdom? Wisdom
in the Old Testament is a God-given and centered discernment regarding in practical issues in life. For example, wisdom, kabalo ka nga pusil na ang knowledge, unsa man ang knowledge difference na kabalo kag kanus ani mo gamiton. So, wisdom, may kag wisdom, ang right application ana mo'y knowledge. For example, nakakita ka, nag-drive kag sakyanan, oy pula, tamakan nimong brake. Pag green na, knowledge, go na ko. Subot pa sabot, ang wisdom, discernment na siya kung unsa ang imong buhaton on the practical issues of life. Nya, hey, paminaw, our life is full of choices. Pag mata pa lang nimo daan, unsa may sinina na kusuoton karon. Unsa may suoton na karon. Hoy, dili na kamingon, mamahaw kog sa dili, mukaon yun ta. Munang, ningon siya sa Psalms, chapter 42, verse 1, as the heart panteth after the water, brooks, so panteth my soul after thee, O God. Ingon sa laking usa nga naghinam-hinam sa tubig sa kasapaan. Kita ka ganang deer, uhaw kayo, simot-simot na siya. Verse 2, my soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Giuhaw ang akong kalag, ginauhaw alang sa Diyos, alang sa buhi nga Diyos, kanus ako muadtog magpakita at tubangan sa Diyos. Nakasulay ba mo ana nga, uy, dugaya sa buntag, uy, kay magbasa na pud kog Bible? Or mingon ka, unya lang ko magbasa, kay wa naman ko'y oras. Not just 1 hour a week, but each and every day, kada adlaw, we show God that we are grateful and that we really care when we spend time with Him. Nga, kung naagit tay oras ba, nga makikistory ganiha, alas 2 sa kadlawon, storya mi sa Ginoo. Alas 3 na po, na tulog na sa kubalik, pagmata na sa nako, ampo na sa... Every Sunday, every day o halos, ginabahin-bahin man ako, gaampo ko ninyo. Unsa man na, Pastor? Ga-intercede ko sa inyo. Unsa man na intercede? Busabot pasabot, gaampo ko ba? Dili lang ampo nga kanang agi lang, pati sa inyong pamilya, sa bana nimo, sa imong asawa, sa imong anak, kung unsay trabaho nimo, unsay negosyo nimo, gi-intercede ka nako. Lord, kabalo ko, Lord, ang iyang anak medyo balungon ni Lord, pero Lord, ing anak man sa ko sa unap, Lord, tagay lang sa grasya, Lord, tagay sa wisdom ang iyang inahan ug amahan, unsaon niya pagpadako ang iyang anak, subay sa imong pulong, tagay sa pasensya, mo na siya interceding. By the way, dili lang nga moingon ka, si Dali, Lord, unsa man si Dali? Pray nimo, si Dali, Lord, nga salamat kaayo, bisag nasunog ang ilang balay last year, pero karon Lord, naghinahinay na sa recover. Muna sa interceding. Sa mga, diri ko wala, Merlin yun madugay kayo naman, dagan kay sakop. Taga-igwis namang matag-usa, nga dili sila mag-away, di sila magpalabuanay sa ilang trabaho. That's what we call interceding. Paminaw, kung ako lang mag-ampo, huyang mais maayo nga kitang tanan. Mo nagingon ba, hugpong nga pag-ampo. Kitang tanan. Iluka eh. Put Him first. Unaha siya. Give up things we want to do just to be with Him. If you really pick up the word, if you hardly ever pray, yet you have time for TV, movies, and hobbies, what are you saying to Jesus? Mas una pa nimo ang mga... Wow. Number 3, when we praise and worship Him publicly. Karuhon ako niya. Nga nang importante kay musimba publicly ha. Psalms chapter 5 verse 7. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, in thy fear, and I will worship toward thy holy temple. Apan alang kanako, kumudangat ngadto sa imong balay, ngadto sa kadaghan sa imong kaluoy, og diha sa imong kahadlok ako mosimba patubang sa imong balaang templo. Verse 8, lead me, Lord,
Panguluhi ko, Ginoo. Diha sa imo pagkamatarong. Tungod or because mine enemies, tungod sa akong mga kaaway, himua ang imong dalan matulid atubangan sa akong nawong. David, the man after God's own heart, found great pleasure and satisfaction in daily prayer and meditation. Unsa man ang meditation? Kaya bitaw ang imong sige balik-balik ba? I-meditate nimo. Ninduta sa pulong sa Dios Ang ingon siya, ask and it shall be given thee, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Mao day mangayo ra dayta. You ask not because you ask amiss. Sayop day ang pagpangayo nato. Mao day gili tatagaan kay sayop ang ato motibo sa pagpangayo. Daily, private, personal worship was the characteristic of his life. With the rising of the morning sun, his heart was lifted to God. Every morning he directed his prayer to the throne, grace, and looked to his Lord. With a heart of faith, every evening he gave thanks. Dili lang buntag hangtod sa gabi, he gave thanks to God and laid his head upon his pillow in the sweet rest of faith. Mas maayo bitaw magpasalamat ka ni kagabi bitaw mo Lord. Salamat kay Lord ha. Di sakay kog tricycle ganiha, wala ko nabangga. Lord, salamat kay Lord ha. Naay bayronon akong anak pero Lord imong gitagbo Lord. Lord, salamat kay Lord ha. Ganiha pagsipa nako sa lata ganiha sa sudan na namugbugas. Wa na sulod pero nangita kag paagi Lord nay nihatag na kog bugas. Lord, salamat kay Lord ha nga maay kay kasi mong kinabuhi Lord. Gihilantan ko pero wala ko ng ospital. Salamat ko ni Rosel. Pwede na to ang mama ni Rosel na ospital si Welma. Kidaghan kayo o gano'n yung baga. Pero nagpasalamat ko ni Rosel, bisag na hospital yung mama, tulog yan po siyang bata. Ba? Tulog yan po siyang bata. Kita na ko siya diri gahapon, nang-arrange yan po siyang bulak. Lord, siya rog wagi Amerikanong masaag diya, Lord. Grabe gid Lord. Nganong, nakasabot pa siya. Ang uban sa inyo, namatay lang inyong iro, namatay lang ang namatay lang inyong isda, naalay wa na dayon, di na ko musimbay. Gamay ra kay bikil. That is the way to begin and end every day. Blessed is the man or woman who worships God in private. Yes, that's good. So private. Blessed is the man. Let all who know and trust the living God worship Him daily. Nga sigig simba niya daily. But there is something even more important than private worship. And what is that? Do the last statement surprise you? I know that the most people who are genuinely concerned for the glory of God and the worship of God rank personal private worship above all things in the life of faith. But I am convinced that public worship, if it is true worship, it is even more important than private worship. Mo nang importante kaayo nga naa ta sa simbahan. But I am convinced that public worship, if it is true worship, kung tinudanay ang imong pagsimba diri, even important than private worship. Ngano mang tinudanay man, lahi ra man gyud ang naa ka sa simbahan. Lahi ra man gyud. Kaya nga naman, kung online ka, unang-una, dili ka mag-ilis. Kung ikaduha, kung ingon ang song leader, manindog ta, dili ka matindog, naghigda na ka. Ikatulo, nagkaon ka, samtang naminaw sa wali sa pastor, pero dili, naminaw ka. Mabito nang every time nga naa ka sa simbahan, biyay ang imong problema, focus ka sa wali sa Ginoo o sa wali sa alagad sa Diyos. Sa ubang mga reliyon, ang simba bito nila dili biya komedyahan. Lahi ang lalaki, lahi ang babae, pero dili ga mix na ta. Dili pwede magtapad. Dili pwede magstorya. Dili pwede kay nganon para sa ila sagrado ang pagsimba. Pero sa baptist, suroy-suroy, dira, lakaw, hala. Paminaw, kamo nang nasa likod, mabitaw kamo mga ulitaw, dili ito ko ganahan na mo diya sa likod. Kaya nga wala man mo yung mga anak, diri mo ito sa tubangan. Kaya nga man, kanang naa sa likod, bitaw, dili kay nakakonek. Lahi yun yung nasa tubangan.
Kaya nga naman, sa likod, daghang imuagi. Shh. Munang, it is very important ang private worship. Privado nga pag true worship nga tinunay mo pagsimba. Munang, more ka simbahan, magdala kag Bible. Amen? Dala ni mong Bible, dala ni mong offering, dala ni mo, sinina ni mo, mag-ano ko, musimba ko, muato ko sa King of Kings, musimba ko karon, makikita ko sa ang Lord of Lords. Kung ikaw, ipatawag ka dito sa Capitol, mag-brief ra ka? Mag-sando ra ka? Dilo eh. Ikaw, bago ka ni-graduate police, di ba? Oh, mingon si Khalid, courtesy call. Unsa may suoton nimo? Pinaka the best. Kaya nga naman, pero ang atong gisimba, King of Kings and the Lord of Lords. Mo nang sakto na, kinahanglan gwapo, gwapa ta kada Domingo. Kaya nga naman, ang atong gisimba, dili lang si kinsa kundi ang atong langit nun nga mahan. But I am convinced that public worship, if it's true worship, even more important than private worship. David, the sweet singer of Israel, gave the highest possible regard to the matter of public worship, publiko nga pagsimba, without neglecting private worship. He said, as for me, I will come into thy house. In the multitude of thy mercy, in thy fear will I worship toward the holy temple. He could not force others to worship God, or would not if he could. But he says, as for me, kana bitong bahala kag di ka mosimba, pero ako mosimba ko. Bahala kang himong anak nagsinulokoy, bahala ka. Kaya nga naman na-prove na ko ang akong Ginoo mas importante nako kaysa nimo. Importante ba nato atong pamilya? Yes, importante. He says, in thy fear will I worship toward the holy temple. David was resolved in the heart at every appointed time to come with God's saints in the place of public worship so that he might worship God in heaven in the temple of his holiness. Let us look at this text a little more closely and ask the Spirit of God to apply it in our hearts so that David's word may become the expression of our own heart's resolve. I will come into my house. The house of God is the congregation of the saints wherever they gather in public assembly to worship God. But pasabot, mo ni siya ang balay sa Diyos. Mo nang muari yun ka. Pastor, unsa mang orasa atong simba? 8:30. And by the way ha, ang kanta ha, part na sa itong pagsimba ha. Kanta apil na. Mo nang nigabot niyo sa inyong balay. Party in the man, punk black bush, marilag de. Muna nigabot niyo puros lang marilag ang inyong manok kay ganon. Mo may permi niyo dungan. I will come into thy house in the multitude of thy mercy. It's not enough merely to go to church. We must come into the house of God in faith, trusting the Lord's mercy sa iyang kaluoy. Mabitaw ninyo nga Lord, kung dili lang sa imong kaluoy. And there are multitude of mercies with God in Christ. Sinners need mercy. Ang makasasala, kinahanglan og mercy. We must come to the place of worship. Sinners trusting God, abundant mercy in Christ. Mo nang magdalatag bisita para makasabot sila para sa imong nasabtan sa diyang wa pa kay nakadawat kang Jesus Christ para sa ilaha. Primero, unsam ni sila? Grabe buntag hapon sila mo simbad sila kasabot. Pero ikaw sa nakasabot, murag kulang ang imong adlaw kung tunga ra sa adlaw ang imong pagsimba. Ambot lang ka. Wa may na-amen. Kulang ba ang imong adlaw kung tunga sa adlaw imong pagsimba? Naanad ako pastor eh. But sinners looking to Christ for mercy always find multitude of mercy in Him. Ano na yun siya sa Lamentations chapter 3 verse 22. It is of the Lord's mercies. Kinitungod sa kaloy sa Ginoo nga kita wala na hurot. Oy, tinuod! Kung wa pa naloy ang Ginoo, patay. We are not consumed because His compassions fail not.
Tungod kay ang iyang mga kaloy, wala napakyas. Sa akong giingon, dili kada semana duol ka sa Ginoo. Kasagaran gyud sa semana layo ka sa Ginoo. Muduol ra ka usahay sa Ginoo kung naa kay panginahanglanon. Kung naa kay problema, dili gyud tanan panahon nga imo kasing-kasing right sa Dios. Dili gyud sa tanang panahon ang imong spirito sakto sa Dios. Pero wala siya ningon. My mercies are new every morning. Wala ta nahurot. Kay ang iyang mga kaluoy wala napakyas. And every worshiper in God's house finds it to be so. And in the fear where the worship toward the holy temple, we must come to the house of God with reverence and godly fear to worship Him. Let's arrange our lives around the worship of God. Nothing will ever come up over which we control. So keep us from the house of God. Let us see that when the saints of God gather for worship, we are among them unless our absent is genuinely unavoidable. Gawas gyud og dili gid ka pwede. Kana bitang absent ako kay na hospital akong absent ako kay lahi gid akong paminaw. Pero kung maayo lang imong lawas, nya dili ka mo anay sa simbahan kay murag gihilantan ka, lahin sa nang istorya. By the way, psychology says, kung ningon ka, mura makugilantan, ang imong utok sad moingon sad mura sa kagilantan. Init man ko, pero tanawag pag-check yung temperature, di ba? Dili ka init. Kaya nga naman, psychology. Our faithfulness in the matter of public worship is much more than a matter of duty. It is our delightful choice. Public worship is the single most important to the children of God in this world and the public assembly of the saints. For worship and the public assembly of the saints, for the worship is the local church and the congregation of the Lord, the house of God. Monang, ayaw gyud ninyo kalimti. Every Sunday naa ka dire sa simbahan. Alas 8:30, alas 8:15, alas 8:25, naa naka diri sa simbahan. Unsa man na nagpakita kung sayo ka, nagpakita na siya nga mas importante nimo ang Ginoo. Kung late ka, but pasabot, gipakita lang nimo nga dili importante ang Ginoo sa imo. Gawas gyud og naagi kakulian, naa kay bisita, pero batasan mo guna. Nabatasan na nimo ba? Kumbaga, mao na siya ang gauge ba? Unsa gyud ka initon nimo ang imong pag-adto sa simbahan? Moadto na lang ka kay Sunday na sad. Mamingin ni pastor, simba mo kita. Lahi gitong excited ka ba? Dili lang dalan ninyo inyong mga anak. Ayaw ninyo kapoy, yes, kapoy ng mga bata. Pero ayaw ninyo kalimti, dalhan ninyo inyong mga anak. Number 4. Direta mo man. When we forgive others, He forgive our sins. And He continues to do so. Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed to the day of redemption. But pasabot, sa dihang nidawat ka ni Jesus Christ, gisilyuhan ka, gipatikan ka. Pagdawat mo ni Jesus Christ, naanatay balaang Espiritu Santo. Gipatikan ka. May kagpatik ka ni, muadto sa una, musakay kag barko para mabalaan nimo nga imuha ng barko, imuha ng product, nakabutang dia, Puntillas, JK. Gisilyuhan ka. Ikaw sad gisilyuhan sa ka sa Holy Spirit. And by the way, according sa libro nga akong gibasa, muratag naatay putos. Mao na ang balaang Espiritu Santo. Pero ang makabuslot ana, unsa man ang mga loopholes, unsa man ang una-una kung naa kay sala. Mao bitaw ningon siya, grieve not the Holy Spirit. Ayaw ninyo pasuba ang balaang Espiritu Santo. Kasagaran, ang most neglected, tuob yata, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Those three are one. Usara sila. Karon,
ministry na sa balaang Espiritu Santo. And I will give you the Comforter. O gani, ministry naman ay sa Holy Spirit karon, pero talagsa na kay ta mo tawag sa iya. Dili kita makikonnect sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit may author sa Bible, pero dili ta mga wisdom. Holy Spirit, unsaon na ko pagsabot aning pulungan, di mo kasabot ani. Manang, ninyo siya sa Ephesians chapter 4, verse 30, ayaw ipasuba ang balaang Espiritu Santo sa Diyos nga pinaagi nini kamo gisilyuhan ngadto sa pagtubos. 11, let all bitterness, itugot ang tanang kapait. Bitterness, kapait, wrath, kapungot, kasuko, clamor, pagbagulbol, o daotan nga pagsulti, makuha gikan kaninyo uban ang tanang tinguha sa pagdaot sa uban. Oh, klaro kayo. Itugot ang tanang kapait, kapungot, kasuko, pagbagulbol o daotan nga pagsulti, makuha gikan kaninyo uban ang tanang tinguha sa pagkadaot sa uban. Sultian ta ka paminaw, Kristohanon ka, kung nagtrabaho gani ka nga dili Christian ang imong environment, ayaw gyud pag-expect nga ang tanan ganahan nimo. Naagi masuya nimo. And this is very true. You cannot please everybody. Bisan saon pa nimo, maayuhon nimo nagtagad, lahion gyud nila nagsabot. Nagitaw ba, makalipay siya nga makadaot siya sa uban ba? Or nagitaw nga toxic. Yes, I will borrow that word, toxic. What is toxic? Toxic yan. Kana bitong dili lisod nimo mapakisamahan. Tagdo nimo maayo, lahi niyag sabot. Dol-dool lang kanako kay naamang kay pangayoon. Kung di sa nimo tagdon, unsa may nasiluanan niya? Wasad ko niya gitagad. Lisod no? Lisod. Kung doolon nimo, isyuhan ka. Kung dili sad nimo doolon, isyuhan gyapon ka. Balik ta. Sunod nga verse. Pero, usay gisulti sa Bible, be ye kind one to another. Og magmalumo kamo sa usag-usa, humok og kasing-kasing. Pastor, lumo, humok og kasing-kasing, iya kung libako na, iya kung daoto na, lumo, humok og kasing-kasing. Nga nagapasaylo sa usag-usa, bisan samang paagi nga ikaw, nga paagi nga ang Diyos tungod ug alang ni Kristo nagpasaylo kaninyo. Paminaw. Ako ning agpalakbitan ako gamay ha. Gipasaylo ginita sa Dios sa atong mga sala. Nya ikaw na noon nga tao nung dili ka kapasaylo sa isig ka tao nimo. Unsa may gisulti niya? And be ye kind one to another. Balag, di kaya smilean. Hello. Smile lang yapon. Nigtalikod niya pikat. Dili na mao. Tender-hearted. Lisuda ni Pastor. Mo may gingon sa Bible. Forgiving one another. Pasayloa. I'm happy that kinigi-apply na ko ni sa akong kinabuhi. And nakuhaan ko og dako kaayong nga tunok. Usay bitaw, nakadungog man tana, nakabalo man tana, pero ang lisod lang ang pag-apply niini. Ang problema, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Tagata mag-sample ha.
Yet many Christians won't forgive each other for the harsh words spoken or two-step on 15 years ago. Dili nimo siya mapasaylo sa 15 na katuig nga nilabay sa iyang gihitabo. Nga naman, naamantay prejudicism. Mingon man ta, kana siya, di magina siya magbago. Uy, nagbago gani ka, ikaw siya na lang. Nakapasaylo gani ang Diyos sa atua. Yet many Christians won't forgive each other. Lisod naman ning napasaylo man ako siya pero mubalik-balik lagi sa iyang gibuhat nako no. Awa pa nimo siya napasaylo. Mupasaylo gay kabot pasabot. Wala na to. Di ba? Dingon si ang gipulong sa Dios, ang atong murag sala hugaw nga trapo pero atubangan sa Dios gihugasan ta niya sa ngamiling nga dugo nga limpyo na niya tanahon. Kita gani gipasaylo sa Ginoo, kinsa man ta dili makapasaylo sa uban. Nganong di ka kapasaylo kay nga naman taas kay kag PRIDE, pride. Taas kay kagarbo. Pasaylo ah. Kung nangayag ipasaylo, kung tanaw nimo murag sinsiro, murag dili, basta sige. Paminaw. Kung siya nangayo sa imo dili niya sinsiro, problema na niya basta ikaw sinsiro ang nagpasaylo niya. Kinsa alkansi siya kay nga naman ikaw na ibtan kag tunok. Adlaw-adlaw ba wala na kay tunok nga giladala-dala ba? Free ka. Free ka sa tao nga nakita nimo. Not only that, kada Domingo na lang. If you're holding bitterness and unforgiveness in your heart at this moment, I implore to let it go. Kung imo ginagunitan ang bitterness, kaligot-got, o unforgiveness nga di mamatay ko, di gyud ako siya pasayloon. Mamatay na lang sad ka, imo nang dalon hangtod sa imong lubong. Kinsay alkansi. Alkansi ka. Alkansi ka. Give that person the benefit of the doubt. That's what God did for us. Remember the parable of the unforgiving servant. Forgive, and in doing so, say, thank you to God. Pasaylo. Umingon ka, Lord, salamat kaayo. Karong 2025, Lord, ako na siyang pasayloon. Dugay na kayo to ang iyang sala. Nga iyang nabuhat na ako. Ako tong pasayloon. Kay imo tong daladalaon, hangtod matigulang ka, hangtod sa imong anak, hangtod sa imong hangtod. Pasa nimo. Ang pait pagyud, imo pagyung tudluan ang imong anak. Nga di makikamutagal ni uncle pa. Nga di makikamutagal ni auntie pa. Ingani magud na siya. Sa unam gud ngilad kay nagbatasan nimong auntie. Bisag ang imong anak, walay hiluon ta, imong gihiluan ang imong anak. Ngingon no? Si Jesus Christ gipasaylo ganita. Kita na no, dili ta kapasaylo sa uban. Grabe sad. Kinsa man ang imong gialigyot-gutan. So kung gigay ka siya, Pastor, di yung kalimot siya, Pastor. Baka kita, malag ko siya kanina, Pastor. Maglagot ako niya, Pastor. Okay, silang. Pangutana, wala ba siya laing nabuhat nga dili maayo sa imuha o katurag yun ang imong gitanaw? Usay, dili na to dawaton ang maayo nga gibuhat sa tao sa to. Kaya nga naman, tungod ra sa usa ka buling nga nagpabilin sa tong kasing-kasing. Pero naningkamot ba ang tao og bag-o, galing prejudice lang ta. Dili na ni magbago. Nagbag-o gani ta gracias Ginoo. Nagbag-o gani ka gracias Ginoo. Ang kana na noon siya dili magbago. Gipasaylo gid siya sa Ginoo. Anak gini siya. Ikaw na ba noon dili ka kapasaylo? Kay kung dili nat dalon-dalon na nato na
dili ka panalanginan sa Ginoo. Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat ka. Salamat kay Lord sa imong pulong. Po kabalo Lord kung unsay kinsa ang ilang nasukan. For I pray Lord, i-bless nimo. Nga moari din sila sa tubangan, mingon sila, Lord, ipasaylo na ko ang tao nga akong nasukan. Kay kung ilang daladalaon na, alkansi sila sa pinaka-alkansi. Samtang gaduko ang imong ulo, gapay yung mata, inang Ginoo, Lord, na akong kinabuhi, Lord, atubangan nimo. Dili man diha dayon mapasaylo nako ning tawhana, Lord. Pero ako ning idol nimo nga hinahinay karong 2025, akong pasayloon kining tawhana sa iyang nabuhat nako. Ali diri, ipasaylo ka sa Ginoo diri. Pasaylo ah. Ina Lord, salamat kayo. Gipasaylo gyud ko nimo kini nanong tawo nga dili na ako mapasaylo, Lord. Ari diri lumangin na Lord. Dili na ko dugayon. I will ask forgiveness. Gi-cheat man ko sa akong bana, gi-cheat man ko sa akong anak. Naa siya gibuhat na ako, Lord. Di ko kalimot. Grieve not the Holy Spirit. That wherein you were gilukat ka sa adlaw sa pagkamatarong. Ina, Lord, pasaylo ako. Dili pwede. Makainumdong ko siyang gibuhat, Lord. Maglagot yun ko. Ina, hilak, Lord, I pray. Tabangi. Nga mapasaylo na ako ng tawhana. Ug dili na ako ni gusto nga dalhon-dalhon ako. Nga aligot-got. Kasakit sa year 2025. Saylo kita ni Jesus Christ, kita banong dili ka pasaylo. Lord, thank you kaayo. Salamat nga imong tagaag kusog ng imong ubos nga alagad. Tabangi matagusa. Ayaw sila kalimti. Dalaygon kay ka, Lord. Bless sila pa dayon. Kung naaman sila yung mga tao, Lord, nga gituuan nga maglain ang ilang kasing-kasing makakita sila. I pray, Lord, nga mapasaylo nila, Lord. Salamat. Importante yun ang pag-apply niini. Tabangi matagusa. Ang mga pulong nga among nadunggan, nagpauli na mo. Ma-apply na mo. Tabangi ilang trabaho. Ayaw sila kalimti. Andama mi para unyang hapon. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Kuya Taj. Okay, pabilin sa pagtindog, mag-awit ta, rejoice in the Lord. Hello, chat. Verse 1, everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Verse 2. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away.
Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Ging, siya totong paigsaad. Ready, say. Himo na ko ang kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pagpakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog, ug hangtod sa akong katigawangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon ala ang kanako. Mahimo nako mong malampuson sa akong pagskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mong malipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabuot ang akong pandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mong malampuson sa pagskwela o trabaho nga dili mawad-an ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. To God be the glory. Kita ta karong hapon. Salamat kayo. Di lang kumusta ha. Kay pula pa akong mata, basig mga takdan niya ta. Salamat kayo sa Diyos ang himaya.